dadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Kalayaan mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO, ipinanawagan ng ilang mambabatas sa Kamara kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan. Well, I'm okay. So, yes, maraming salamat sa birthday greetings. Vice President Sara Duterte muling nasilayan ng publiko matapos ang matagal na kawalan ng public engagements. VP Sara, tiniyak na nasa maayos na siyang kalagayan. Mga pasahero ng bus at PUV na dumaraan sa North Luzon Expressway nangangamba sa posibleng dagdag pasahe kasunod ng ipinatupad na toll hike. Mga evacuees sa ilang barangay sa La Castellana pinayagan ng makauwi. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo ng mga pangkaraniwang manggagawa ngayong Araw ng Kalayaan. May panawagan din ng Pangulo sa mga Pilipino ukol sa pangangalaga sa kapayapaan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. At bilang tagapagmana ng kalayaan na tinatamasa natin ngayon, tungkulin ng bawat isa sa atin na pangalagaan ito at tiyaking hindi na tayo kailanman magpapatinag sa anumang banta ng pananakop at pag-aapi. Sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng bansa, patuloy na nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na huwag magpatinag sa banta ng pananakop at pang-aapi. Ito ang bahagi ng mensahe ng Pangulo ngayong ika-126 na araw ng kalayaan. Nanawagan rin si Pangulong Marcos ng pagkakaisa. Sa pagharap natin sa mga hamon ng modernong panahon, nawa ay pagtitibayin natin hindi lamang ang ating katapang, kung hindi pati na rin ang ating pagkakaisa at pagtutulungan. Sa isang hiwalay na mensahe, kinilala ni Pangulong Marcos ang bawat Pilipino na lumalaban ng patas sa araw-araw. Ayon sa Pangulo, makikita sa kanila ang tunay na diwa ng kalayaan. Inihalimbawa ng Pangulo ang katatagan ng mga magsasaka at mangingisda habang sila'y nagbibigay ng ating pangangailangan. Nakikita rin natin ito sa dedikasyon ng mga guro habang hinuhubog nila ang isipan ng susunod na henerasyon, maging sa katapangan ng mga sundalo habang pinoprotektahan ang bawat pulgada ng ating teritoryo. Ayon kay PBBM, matibay sa kanilang paniniwala na ang mga Pilipino ay hindi kailanman magpapasailalim sa pang-aapi. Kaninang umaga, pinangunahan ni PBBM ang pagtataas ng watawat sa Luneta Park. Matapos nito ay nag-alay rin siya ng bulaklak sa bantayog ng bayaning si Jose Rizal. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Independence Day anniversary, nag-host si Pangulong Marcos at First Lady Lisa Marcos ng Van Dinor sa Malacanang. Dumating dito ang mga dignitary at ambassadors ng iba't ibang bansa. Kabilang sa winelcome ng first couple si Chinese Ambassador Huang Xilian, kung saan nagkaroon pa ng saglit na pakikipag-usap ang Chinese official kay Pangulong Marcos. Sa mensahe ni PBBM, binigyan diin niya ang pagpapahalaga ng Pilipino sa kalayaan na hanggang ngayon ay patuloy na humaharap sa pakikibaka. On many occasions, great trials have all the more strengthened our resolve and unified our people. Because as I have said, Filipinos do not yield. The struggle for Philippine independence continues to reverberate to this day, not against colonial oppression, but against modern-day challenges. Tiniyak rin ni Pangulong Marcos na patuloy ang Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa global community sa pamamagitan ng mga pulisiya na nagsusulong ng kapayapaan at interes ng bansa. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nanawagan ng kalayaan mula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO ang ilang mambabatas sa Kamara. Anila, hindi natin dapat hayaang sirain ng mga krimen at pagsusugal ang bansa. Kalinsabay ito ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Tayo bilang mga Pilipino,
sa makabagong panahon ay may tungkuling ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Hindi lamang laban sa mga mananakop, kundi hindi laban sa kahirapan, katiwalian at kawalan ng katarungan. Patuloy na paglaban sa kalayaan. Ito ang mensahe ni House Speaker Martin Romualdez ng pangunahan ng pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan ng Pilipinas sa Malolos, Bulacan. Kasabay ng paggunita sa mahalagang bahaging ito ng kasaysayan ng bansa, nananawagan naman ang ilang mambabatas sa Kamara ng Kalayaan sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sa gitna ito ng sunod-sunod na mga iligal na aktibidad at krimeng kinasasangkutan ng POGOs. Si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers, chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs, umaasang lalaya na rin ang Pilipinas mula sa mga ito. Anya, walang pakinabang sa POGOs at wala dapat sayanging oras upang isara at ihinto na ang operasyon nito sa bansa. Hindi rin dapat hayaang masira ang bansa dahil sa kultura ng krimen at pagsusugal. Sina House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Manila 6th District Representative Benny Abante, kapwa isinusulong ang panukalang batas na tuluyang magdedeklarang iligal ang POGO sa bansa. Kaya kami sa Makabayan, matagal na yung aming posisyon dito na hindi dapat pinayagan ang POGO dito sa Pilipinas. At ngayon, ganun pa rin yung aming posisyon, no, na iban itong POGO na ito dahil wala itong naidulot na buti. So siguro kung meron, baka iilan yung mga kumita dito at hindi yung pangkaramihan sa Pilipino. Because this POGO also affect our economy. You see, not only affecting the moral dimension of the Filipinos, but the economy as well. So, hindi naman dito kumikita ang Pilipinas. Ang kumikita dito ang Chinese. Sa kasalukuyan, 3 panukalang batas na ang nakahain sa Kamara upang tuluyang iban ang POGO sa bansa. Ang House Bill No. 10525 ng Makabayan Bloc, House Bill No. 5082 ni Representative Abante at House Resolution No. 1197 ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez. Samantala, ayon naman kay Speaker Romualdez, dadaan sa proseso ng Kamara ang panukalang batas at dininggi ng mga stakeholder kaugnay ng issue. Dadaan din yan sa isang proseso, sa mga hearings. So, papakinggan natin lahat ng mga stakeholders kung ano mga posisyon nila dito at doon natin titimbang kung anong dapat ang pinakamagandang gawin natin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kasabay ng paggunita ng Araw ng Kalayaan, nanawagan ng isang senador sa gobyerno na tuluyan ng patalsikin ang mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGOs sa Pilipinas. Pero suhestyon ng isa pang mambabatas, pag-aralan muna kung kaya pang ayusin ng mga POGO bago ito tuluyang ipagbawal sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Nakikinig naman ako sa PAGCOR at sa ating pamahalaan na kumikita ang Pilipinas dyan. Okay, pero hanggang hindi natin maisaayos, ang akin is suspende muna. Ayusin muna. Imbes na agarang ban, suspensyon sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO ang rekomendasyon ni Senator Amy Marcos sa gitna ng panawagan ng kanyang ilang kasamahan na ipagbawal na ito sa Pilipinas. Para sa presidential sister, dapat ihayag ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang plano nito para ayusin ang mga POGO. Sakaling hindi talaga kayang ituwid ang mga POGO, saka na lang anya paalisin ang mga ito sa bansa. Kinukumbina namin si Chairman Altenco, total barkada naman yan, na ipaliwanag sa atin, sa Senado, sa Kongreso, at sa buong mamamayan kung ano talaga yung mga bagong patakaran dyan sa POGO. Hindi ako tutol sa POGO o sa anumang mapapagkakitaan ng Pilipino. Pero sa kabila nun, hindi naman tama itong mga pangyayari. Pag-aralan natin maigi, alamin natin kung ano yung kailangan baguhin, at kung kakayanin, ituloy. On the other hand, kung lumabas na talagang hindi natin kaya i-regulate, katulad nung nangyari sa Isabong, ihinto na yan sa lalong madaling panahon.
Hindi na rin ikinagulat ng senadora ang impormasyong may kinalaman ang mga politiko at umano'y mga sindikato sa mga ahensya ng gobyerno sa operasyon ng mga pogo. Siguradong kasabwat din yung lokal. Mahirap talaga yan kasi eto nga, baka nagpapaspasan ng lahat at may election next year. Katakot-takot na fundraising, hindi naman magandang pakinggan na may pogo politicians. Kung ganito kagulo at kung sino-sino na ang pumapasok, nakokorrupt na lahat ng opisyal at lahat ng ahensya ng gobyerno, itigil na muna yan. Itigil muna, isuspend at nasisira ang magandang pangalan ng Pilipinas, nasisira ang katahimikan dito sa atin at nagiging kanlungan tayo ng mga kriminal. Hindi naman tama yun. Sa ngayon, hindi pa anya nakakausap ng presidential sister si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa issue. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, muling nanawagan ang ilang mambabatas kay Pangulong Marcos Jr. na manindigan na sa issue ng pogo at tuluyan na itong paalisin sa bansa. Para kay Senator Joel Villanueva, dapat ipagdiwang ang Araw ng Kalayaan sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bansa mula sa sugal at mga kaakibat nitong masamang epekto. Wala rin anyang pinagbago ang mga problema sa mga pogo magmula pa taong 2016. Nanawagan ang mamabatas sa kanyang mga kapwa senador na suportahan ang nakabinbing committee report na nagre-rekomenda ng pogo ban sa bansa at umaasang maisasalang na ito sa plenaryo sa lalong madaling panahon. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinapaalalahanan ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na alalahanin ang katapangan ng ating mga ninuno para makamit natin ang kalayaang tinatamasa ngayon. Samantala, suportado rin ng pangalawang Pangulo ang pagban sa paggamit ng mga gadgets sa school pero dapat may exceptions dito. Ito ang balita nila Lane Moreno. The freedom we experience in the present is the result of the unyielding resolve of our ancestors to reclaim our right to govern ourselves as a sovereign nation, pursue the aspirations of our people, and manage our own economic resources. Ang Independence Day ay hindi lamang para sa pagdiriwang ng ating kalayaan. Kasama rin dito ang pag-alaala sa ginawang sakripisyo ng ating mga ninuno. Ito ang mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagdiriwang ng 126th Independence Day anniversary sa Rizal Park, Davao City kaninang umaga. Sa isa pang mensahe niya, nananawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa para sa isang maunlad na bansa. Sa unang pagkakataon makalipas ang ilang linggo, muling nagpakita sa publiko si VP Sara matapos mapaulat na nagkasakit ito. Sa Facebook post ng kapatid nitong si Congressman Paulo Pulong Duterte noong May 31, binati nito si VP Sara ng happy birthday at get well soon. Hindi direktang sinagot ni VP Sara kung nagkasakit siya, pero tiniyak ito sa publiko na maayos na ang kanyang kalagayan. Well, I'm okay. So, yes. Maraming salamat sa birthday greetings. Dili na ko maisa-isa ang ako ang pasalamat sa tanan nga nag-greet o birthday greetings o ang ilahang mga wishes sa maayong paglawas. And I am happy to be here in Davao City and I wish all the Baweños unang-una, kalma lang ta, ikaduha, Happy Independence Day sa inyong tanan. Kapansin-pansin naman na bagya itong pumayat kumpara noong nakalipas na buwan. Nang tanungin naman kung may alam ito sa napapaulat na suspensyon ng kanyang kapatid na si Davao City Mayor Baste Duterte, ito ang kanyang tugon. Wala ko'y nahibalaan na information about suspension ni Mayor Baste Duterte. Kung doon na may ingana nga papel or document na suspension niya, wala to na lang nato, no? And let us wait kung unsa ang mga legal actions ni Mayor Baste Duterte. Samantala, suportado naman ni VP Sara ang pagbabawal sa paggamit ng mga gadgets ng mga guro at mag-aaral sa paaralan, lalo na kapag school hours. Pero dapat anya ay may exceptions ito lalo na kung makakatulong naman sa pagtuturo o pag-aaral.
We are okay for the banning of use of gadgets for personal use, subject to exceptions. Kung ang iyahang personal gadget ginagamit niya sa pag-eskwela or sa lesson sa maestra, dapat doon ay mga exceptions, particularly kung ginagamit sa learning and teaching ang gadget. No comment naman ito sa bagong Pilipinas Hill. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailali umano sa kustodiya ng korte si dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. at hindi ito muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste. Ito ang nilinaw ng kampo ni Teves kaugnay sa naging pahayag na Department of Justice o DOJ. Samantala, pinayuhan naman ng DOJ si Topacio na itigil lang anilay mga walang basihang pahayag nito laban sa integridad ng hustisya sa Pilipinas. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi re-arrested kasi hindi naman arresto to in the strictest sense of the word. He was placed under the custody of the court. Itinanggi ng abogado ni dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. na muling inaresto ng mga otoridad sa Timor-Leste ang dating mambabatas matapos bigyan ng pansamantalang kalayaan. Paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, hindi inaresto kundi inilagay lang sa kustodiya ng korte ang dating mambabatas. Sa pahayag kamakailan ng Department of Justice o DOJ, sinabi nito na pinalaya at muling inaresto ng Pulisya Nasyonal ang dating mambabatas. Dagdag pa ni Attorney Topacio, bahagi ng panuntunan habang dinidinig ang extradition request o ang hiling ng Pilipinas na ibalik sa bansa si Teves, kaya ito inilagay sa kustodiya ng korte. Pareho anya ito sa ginagawa dito sa Pilipinas. The court may ask that the extraditee be placed in the custody of the court to ensure that he will be attending the proceedings. So yun po yun. So, hindi po totoo ang sinasabi ni Ase Clavano that misleading daw or irresponsible yung aking statement. Sa pinakabagong pahayag naman ng DOJ, pinayuhan ni Secretary Crispin Remulla si Topacio na iwasan ang mga wala umanong basihang pahayag na nakasisira sa integridad ng sistema ng hustisya sa Pilipinas. Kasunod na rin ito ng kumakalat na sulat na galing umano kay Teves na humihingi ng tulong sa United Nations at iba pang human rights groups para huwag siyang ibalik sa bansa dahil siya ay inuusig at ayaw niyang mapatay. Ayon pa kay Secretary Remulla, idiniklarang terorista si Teves at nahaharap ito sa mabigat na kasong multiple murder at ito ang katotohanang dapat harapin ni Topacio at ng kanyang kliyente. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinundina ni Vice President Sara Duterte ang anyay malabis na pamamaraan o malabis sa pamamaraan ng Philippine National Police sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa religious leader na si Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Ayon sa Vice Presidente, masyado umano itong magulo at wala sa ayos. Git nito, maaaring magdulot ng trauma sa mga bata at iba pang sibilyan ang ginawa ng pulisya. Kaya nananawagan ito sa mga tagapagpatupad ng batas na tiyaking maayos ang pamamaraan ng law enforcement at walang madamay na mga tao, lalo na ang mga bata. It was a general panawagan sa tanan law enforcement agencies na kung mag-implementa ng mga arrest warrant, search warrant, let us make sure that we respect the innocent civilians, the ordinary citizens, especially ang mga bata. Because kanang trauma sa ingon ana kagubot sa pag-implement lang sa simpleng warrant of arrest, wala ta kibaloon sa epekto ana sa ilahang pagdako ug sa ilahang psyche. Una nang sinabi ng Police Regional Office 11 na legal ang kanilang ginawang pagsisilbi ng warrant kay Kibuloy at mga kapwa nito akusado. Maayos din umano silang nagpakilala at sinabi ang kanilang pakay bago pasukin ng mga property ni Kibuloy. Pero sa halip na papasukin ay inatake pa umano sila ng mga supporters ng religious leader. During sa pag-serve ng warrant of arrest, they resisted and then inattack nila yung mga police officers na pumasok sa area while using their bladed weapons.
Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Vietnam. Gaano kalaki ang Filipino community dyan sa Vietnam at mayroon din ba ngayong araw na selebrasyon sa paggunita ng Araw ng Kasarimukan? Magandang araw, Monica. Hindi gaano kalaki ang Filipino community dito sa Vietnam. Nasa more or less mga 20,000 lang ang mga Filipinos na nakatala dito. Tungkol naman sa selebrasyon ng Independence Day sa Kapitolyo sa Hanoi, karaniwang ginaganap ang selebrasyon. Simple lang ang naging paggunita ng ating mga mamamayan dito, isang flag ceremony ang ginanap doon at pinuntahan naman ito ng ilan nating mga kababayan. Monica. Sige, Ann, ibigay mo na ang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpakawala ng warning shots ang South Korea matapos aksidenteng tumawid sa shared border ang North Korean troops noong linggo. Sa news briefing kahapon, ipinahayag ng South Korean military na agad namang umatras ang kanilang counterpart. Wala rin anya silang nakitang indikasyon na may intensyon ang North Korean soldiers na lusubin sila. Ang insidente ay nangyari sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang panig ng kasunod ng balloon incidents at loudspeaker propaganda ng Seoul sa border. Una nang nagbabala si Kim Yo-jong, kapatid ng North Korean leader na si Kim Jong-un, na lubhang delikado ang ginagawang ito ng Seoul. Iniuugnay sa pagtaas ng kaso ng dengue fever sa Europe ang isang uri ng lamok. Natukoy ng mga eksperto na nasa 13 bansa sa Europe, kabilang na ang France, Spain at Greece, ang tiger mosquito. Ayon sa European Center for Disease Prevention and Control o ECDC, bunsod ng climate change, mabilis sa pagkalat ang lamok na ito. Babala rin ng ahensya, posibleng tumindi ang banta ng European outbreaks dahil sa international travel. So climate change is expected to extend the mosquito-borne disease transmission season by creating more suitable conditions for mosquitoes to thrive. Ni-recall ng Denmark ang ilang maaanghang na ramen noodle products ng South Korean company na Samyang. Ayon sa mga otoridad, maaaring makalason sa consumers ang noodles dahil sa capsaicin level ng mga ito. Kabilang na ang buldak 3x spicy and hot chicken, 2x spicy and hot chicken, at hot chicken stew. Inilabas ng Denmark's Food Agency ang recall order at nagbabala sa mga consumer na huwag tangkilikin ang produkto. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Bahagi ng pagdiriwang ng ika-126 na araw ng kalayaan, nagkaroon ng pag-aalay ng bulaklak at 21 gun salute sa Pinaglabanan Shrine para parangalan ang ating mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa bansa. Kasabay nito ang mensahe ni Chief Justice Alexander Hesmundo na bilang Pilipino, tungkulin nating gawing ganap ang kalayaang ipinaglaban noon. Ito ang balita ni Jed Resina. Hindi nakitil ng Espanya ang diwa ng pinaglabanan. Ginising nito ang bayang matagal na nahihimbing sa pananakop. Balikan at isabuhay ang diwa ng pinaglabanan. Ito ang isa sa binigyang diin ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa paggunita ng Araw ng Kalayaan kaninang umaga sa San Juan City.
Kasama si San Juan City Mayor Francis Zamora, inalala nila ang kasaysayan ng Pinaglabanan Shrine na pinamunuan nila ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Sa talumpati ni Chief Justice Esmundo, pinaalala niya na huwag nating biguin ang mga lumaban noon para sa ating kalayaan. Aniya kaakibat ng kalayaan at karapatang tinatamasa ng ating bansa ngayon ay ang mga tungkulin at pananagutang ating dapat gampanan. At kung tayo ay malaya na, tungkulin nating magpalaya ng kapwa, hindi lamang sa mananakop, kundi sa gutom, sa kahirapan, sa pangamba, sa pangangapi, sa wala ng katarungan. Dagdag ng punong maestrado na hindi nalilimitahan sa pakikipagdigma ang pagkamit ng kalayaan, lalo na at iba na ang panahon natin ngayon. Ngunit dapat pa rin tayong handang lumaban at magsakripisyo para sa bayan. Ang paglaban ay hindi lang pakikidigma, kundi pagbabanat ng buto at pagtatrabaho para magtaguyod ng mas maunlad, mas mapayapa, mas makatarungan at mas makataong kinabukasan, hindi para sa ilan, kundi para sa lahat. Kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, hinihikayat din ni Chief Justice Esmundo ang lahat na makiisa sa pagtahak sa landas ng reforma, kung saan tinitingnan at pinagsisikapan ng hudikatura ang pagkakaroon ng hustisyang madaling matamasa ng publiko. Dahil sa dulo nito, naghihintay para sa ating bayan ang isang sistema ng hustisya na mas maliksi, mas makabago at mas madaling maabot ng tao, kung saan ang katarungan na ihahatid ng agaran. Bukod dito, binigyang halaga rin ng punong maestrado ang pagiging handa sa lahat ng oras. Dahil aniya marami pang krisis na darating gaya ng lumalawak na kahirapan at di pagkakapantay-pantay, tumitinding krisis sa klima, mga napag-iiwanan sa pabilis na pagbabago ng lipunan at teknolohiya, maging ang iba't ibang hidwaan sa ibang bansa. Lagi nating balikan at isabuhay ang diwa ng pinaglabanan. Ang tahandaang magsika at magsakripisyo, kahit mahirap, kahit imposible, kahit tagilid ang laban, alang-alang sa ilang bayan at sa kapakanan ng ating kababayan. Dito sa Pinaglabanan Shrine ang naging unang pag-atake ng mga Katipunero laban sa puwersa ng mga Kastila na siyang naging hudyat ng revolusyon sa bansa. At ito ay isa sa nagmarka sa kasaysayan ng ating kalayaan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bahagyang maantala ang pagpapadala sa mga customer ng mga bill ng kuryente ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, bunsod ito ng mga adjustment sa bill upang hindi masyadong maramdaman ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Bibigla po kami niya. Short naman po ang bayad namin. Pangkain lang din namin nalos yung sinasahod namin. Nag-aalala ang residente na si Romeo Puncia sa lalabas na bill ng kuryente ngayong buwan. Nauna nang inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco ang malaking dagdag singil sa buwan ng Hunyo. Bunso dito ng mga pagtaas ng presyo sa generation charge dahil sa manipis na supply ng kuryente sa Luzon grid sa mga nagdaang buwan, habang mataas naman ang pangangailangan dulot ng mainit na panahon. Upang maiwasan ang mataas na babayarin, inirekomenda ng Meralco sa Energy Regulatory Commission o ERC ang unti-unting pagbabayad ng dagdag singil. Sa pahayag na inilabas ng power distributor, kinumpirma nito na inaprubahan ng ERC ang kanilang panukala na uunti-untiin ang pagpapatupad ng dagdag singil sa kuryente mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay Meralco spokesperson Josel Dariaga, ito ay upang hindi masyadong maapektuhan ang kanilang mga customer sa pagtaas ng bayarin sa kuryente. Iba-iba naman ang reaksyon dito ng ilang mga customer ng Meralco. May medyo okay sana. Kaya lang baka maipon-ipon din. Baka lumaki din po. Medyo makakaluwag-luwag po ng ano. Parehas lang din eh. Ano din eh, ganun din naman eh. Kukonsumo rin sa atin yan eh. Babayaran din naman natin pag gagawin natin yan. No choice tayo. Bukod sa pagpapatupad ng unti-unting dagdag singil, hiniling din ng Meralco sa ERC na ipagpaliban ang koleksyon ng bahagi ng mga babayarin sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Tumugon naman ang ERC at inatasan ng lahat ng mga power distributor sa Luzon at Visayas na hintayin ang final billing ng operator ng WESM bago maglabas ng June 2024 bills. Inaasahan na mababa ang final bill na ito kaysa nauna ng inilabas.
Tiniyak naman ng Meralco na susunod sila sa direktibang ito ng ERC bago maglabas ng final rate at bill ng kuryente para sa buwan ng Hunyo. Inaabisuhan ng Meralco ang mga customer nito na bahagyang maantala ang pagpapadala ng kanilang bill ngayong buwan dahil sinasapinal pa ang eksaktong halaga at actual billing mula sa WESM. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang paggalugad sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Ilan sa mga bagong nakuha ay mga military badge, GPS tracker, mga vault at ilan pang military uniforms. Samantala, may natukoy ng mga sospek ang mga otoridad na nakatakdang sampahan ng kaso kaugnay ng ni-raid na iligal na pogo. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. Kumusta ang ginawa nilang paghalugog dyan ngayong araw at hanggang kailan ba matapos yung search operations na yan? Magandang gabi, June. Sa ngayon ay natapos na nila yung 30 gusali. Meron na lamang natitirang 10 iba pa. At kasalukuyan, meron pang 6 na gusali ngayon na hindi natatapos na siyasatin itong mga otoridad. Target ng ng CIDG at ng PAOK na matapos ito, June, bago magpasok yung ibinigay ng korte na 10 araw. Sinimulan ito nung nakaraang Biyernes. Sa linggo mag-expired na yon. Pero ayon sa PAOK, kapag nag-expired man yun at hindi pa nila natapos itong paghalughog dito dahil yung ibang mga gusali medyo matagal. Minsan inaabot sila ng 3 araw bago matapos dahil sa laki ng gusali. At magsisecure pa rin sila ng panibagong warrant kung sakaling hindi nila matapos hanggang linggo. Kahit ng kalayaan at holiday, ipinagpatuloy ngayong araw ng mga otoridad ang kanilang isinasagawang search operation sa Lucky South 99 compound sa Porac, Pampanga. Kabilang sa mga nakita nila ngayong araw ay military badge, GPS tracker, ilan pang set ng military uniform, 9mm pistol, mga bala, combat boots, mga vault, computers, cellphone at SIM cards. May nakalagay na PLA sa butones, mayroon ding nakalagay na Chinese Armed Police Force. Mayroon ding emergency tag o dog tag na nakalagay sa ibang military uniform na nakuha kung saan nakalagay ay sa Chinese character at maging ang blood type ng may-ari. Posible umano na ginagamit lang ito bilang props o kaya'y awol, retired, decommission at posible ring nasa active ang may-ari nito. Ayon sa PAOK, pinapa-verify na nila sa Chinese Embassy ang mga uniforme. Tulugan talaga to. May mga uniforme talaga, tapos may mga pang-officer pa, di ba? Pero hindi natin ulitin ko ano pa yan, ipapa-investiga pa natin. At hindi pa natin alam kung ito ba talaga katotohanan na ginagamit o binili lang kung saan o ginagamit lang sa cosplay o whatever. But we are not ruling na ginagamit na ito agad dito. Okay? Samantala, tukoy na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ang ilan sa mga suspect sa Lucky South 99 dito sa Porac, Pampanga. Ayon sa PAOK, mayroon ng 15 individual na nakatakdang sampahan sila ng kasong human trafficking at sibling paglabag sa anti-cybercrime law. Karamihan dito ay mga foreign nationals, ngunit may ilan ding Pilipino na kasama sa sasampahan ng reklamo. May mga Pilipinos, but mas marami po yung mga foreign nationals. And some of them, when we check, parang dummy. Mga dummy po. And the roles are? Sa SEC po, President, Vice President, Treasurer, the normal thing na nakikita niyo po sa mga registration. 2 dito ang boss at 3 ang pugante mula sa ibang bansa. Kabilang sa itinuturing na boss, si Lu Lifeng, ang Chinese national na nahuli sa paligid ng Lucky South 99 noong nakaraang Sabado. Sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, mayroon itong kaso ng violation of violent crime sa China. Sumasailalim na rin sa forensic exam ang kanyang cellphone para sa lalong paglakas ng ebidensya laban dito.
Isa sa mga concern ng PAOK ngayon ang mga witness laban sa mga suspect. Sa part po ng PAOK, talagang nagtayo po kami ng sariling witness protection office. Ano lang informal pa yon. But the main intention there is to assist yung mga witnesses po natin dahil alam namin na kaya po silang bilhin ng sindikato at kaya rin po silang ipapatay ng sindikato. Wag lang po silang lumutang na witness. Sa ngayon, June, patuloy na hinahalughog itong gusali dito sa aking likuran. Ito ay isang KTV kung saan ginagamit ito sa prostitusyon. Mayroong nakita rito na aquarium at sa tabi nito mayroong mga silid kung saan pinaghihinalaang ginagamit yung mga babae dito. Diyan muna ang latest mula dito sa Porac. Balik sa'yo, Jude. Ryan, yung sinasabi mong 15 suspect na sasampahan ng kaso, sila ba ay nandito pa sa Pilipinas o ito bang mga suspect na ito, Ryan, ay napaka-significant? Ito ba yung kumbaga nasa taas ng sindikato? Jun, yung malalim na investigasyon kung doon sa mga boss nitong compound na ito ay isinasagawa pa rin, patuloy na isinasagawa nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission dahil nga matatandaan mo, Jun, marami ang mga nakatakas. Bago pa nila marating ito ay marami nang nakatakas dahil nga nag-leak yung kanilang impormasyon. Yung tinataya nilang mahuhuli dito nasa mahigit 1,000 pero nasa 200 lamang yung nahuli nila na patakas na noong araw kung saan pinuntahan nila itong compound. Yung mga suspect na sasampahan, karamihan doon nandun pa, nakahalo pa doon sa mga hawak ng PAOK ngayon, doon sa 160 na katao na mga foreign national na nasa possession ng PAOK, June. Sinasabi mo nga kung sa 1,000, 200 lang yung nahuli, may 800, nasan yung mga yon? At ang punto dito, Ryan, sino ba talaga yung mga ulo niyan? Na kasi kahit ma-demanda o makasuhan mo itong mga suspect na sinasabi na to, kung hindi naman talaga sila significant masyado, makapag-ooperate pa rin yan sa susunod na mga panahon. Sa ngayon, wala pa tayong impormasyon tungkol dyan, June, dahil patuloy pa nga itong malalim na investigasyon na isinasagawa nitong Presidential Anti-Organized Crime Commission at sa mga susunod na araw ay maaaring doon pa lang nila sabihin kung sino talaga ang nasa likod nito at nauna na nga sinabi nila at maging ang PNP na mayroong ding kaugnayan itong Lucky South 99 na ito dito sa Pogo, illegal na Pogo rin dito sa Bamban, Tarlac. Alright, maraming salamat. Ryan Lacanlali, nag-ulat ng live mula sa Porac, Pampanga. Matapos ang mahigit 1 linggong pananatili sa mga evacuation center bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Occidental, higit 300 evacuees mula sa 2 barangay sa La Castellana ang pinayagan ng makauwi ng mga otoridad ngayong araw. Mula sa La Castellana, Negros Occidental, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Magandang gabi, Gladys. Anong mga barangayan na pinayagan ng umuwi yung mga lumikas na residente na yan? June, kaninang hapon nang inanunsyo sa mga evacuee dito sa La Castellana Elementary School na maaari nang umuwi ang mga residente sa kanilang tahanan na nakatira sa mga barangay na may distansyang 8 kilometro mula sa bulkan. At ito nga ang barangay ng Mansalanaw at Kamandag. Nabalot ng ngiti ang mukha ng mga evacuee dahil sa wakas ay makakauwi na sila sa kanilang mga tahanan. Dito sa La Castellana Elementary School na nasa 300 individual o 120 families mula sa barangay Mansalanaw at 6 na pamilya ng barangay Kamandag ang makakauwi na ngayong araw. Ang senior citizen na si Nanay Mona Lisa Salcedo, galak ang naramdaman dahil makakauwi na sila ng kanyang mga apo
at muli nang makakapiling ang kanyang asawa na nagpaiwan sa kanilang bahay upang magbantay. Anya, bagaman ang kanilang pangangailangan sa evacuation center ay ibinibigay, dalangin niyang makauwi na sila dahil ang kanyang mga apo ay nagkakasakit na rin sa sobrang init. Dahil sa bahay, marami kang magawa. Tapos yung maliliit na bata, hindi na nahihirap, na mainit, doon sa amin malamig eh. Tapos dito, yung mga bata naghihirap dahil naglalagnat, maraming din araw, ganun. Tapos hindi makatulog. Mas maganda sa bahay. Susunod, dahil ang yung naano ko yung mga maliliit niya. Mabuti kung malalaki kayo lahat, pero kung meron kayong maliliit, mahirap. Pag sinabi niyo na nag-evacuate, dapat sasama. Meron yung sasakyan din. Ang kasama naman ito na si Roslyn Helisangga, madaling nakapag-ayos ng gamit para agad makauwi kasama ang kanyang pamilya. Nalita na lang na. Dire ka bublay, mga dire kami nga amon kung mga panimalay, wala itong tao. Na ang amon, biyakan dito. Okay man ako, hindi man dalok si Mayor, ginatipan man kami sa mga disability. Ay man kami reklamo siya, kanamit man sa niya nga pag-amumasak. Ayon sa mga nakausap nating evacuee, bagaman pinayagan na silang makauwi ngayon, handa pa rin silang sumunod at lumika sakaling magpatupad ng evacuation ang lokal na pamahalaan para sa kapakanan ng kanilang mga anak. June sa kasalukuyan, higit 300 individual ang naiwan dito sa evacuation center o sa La Casillana Elementary School at ito ang mga residenteng nakatira sa loob ng 4 na kilometrong distansya mula sa bulkan. At ito ang barangay na Biak na Bato, Masulog at Sabagnaan. Yan muna ang ating update mula rito sa La Casillana. Balik sa iyo, June. Yan bang desisyon na yan, Gladys, ay resulta ng pag-uusap ng mga opisyal ng PHIVOLCS kahapon sa mga opisyal naman ng iba't ibang bayan dyan? At yan ba ay senyales na kumakalma na talaga ang Bulkang Kanlaon at may bababa na ang alert level? June, bagaman nananatili ang aktibidad ng bulkan sa Casillana, siniguro ng lokal na pamahalaan na ang mga residente na nasa 4 kilometer hanggang 6 kilometer na distansya mula sa bulkan ang matiyak nila na nasa mga evacuation center. At the same time, nakapreposition na rin ang kanilang mga sasakyan sakaling kinakailangang magpatupad ng forced evacuation upang ilikas ang mga residente na malapit o yung mga residenteng nasa paligid ng bulkan sakaling iakyat pa sa alert level 3 ang status ng Bulkang Kanlaon. Okay, maraming salamat, Gladys Tuabi. Nagulat ang live mula sa La Casillana. Nagtipon ngayon ng transport group na Manibela sa Baclaran, Pasay City para sa huling araw ng kanilang protesta. Ayon sa grupo, bagamat ito na ang huling araw ng kanilang programa, patuloy silang mananawagan sa pagbasura ng Public Utility Vehicle Modernization. Live mula sa Pasay City, ito ang balita ni JP Nunez. JP, ano ang kasunod na hakbang ng Manibela pagkatapos nitong kanilang 3 araw na protesta? Monica, ayon sa transport group na Manibela, pag-uusapan pa ng kanilang mga chapter leader kung itutuloy yung kanilang isinasagawang tigil pasada hanggang sa Biyernes. At sa ngayon, ayon sa Manibela, mananatili yung kanilang posisyon na tutulan pa rin yung Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Bandang alas 5 kanina, humanay itong mga miyembro ng Manibela paglampas ng flyover dito sa Rojas Boulevard. Kabilang sa mga tsuper na nakiisa sa kanilang protesta ngayong hapon ay galing ng Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite at yung mga chapter dito sa Metro Manila. Hindi bababa sa 30 mga traditional na jeep yung nakaparada dito ngayon sa gilid ng Rojas Boulevard. Nakabantay naman sa lugar yung mga personnel ng Pasay City Police.
Ayon sa chairman ng Manibela na si Mar Valbuena, yung protesta nila ngayong hapon ay para tapusin yung kanilang 3 araw na transport strike. Nananatili pa rin yung kanilang panawagan na ibalik yung 5 years na bisa ng prangkisa at ibasura yung Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Mayroon din silang hawak na mga karatula na nagsasabing mag-resign si LTFRB Chairman Teofilo Guadis III. At Monica, sa ngayon nga kung makikita sa video, itong aking nasa likuran, ayan yung mga miyembro ng transport group na Manibela na nakahanay dito sa gilid ng kalsada sa Rojas Boulevard. Kanina, 2 lane lang ng kalsada yung kanilang nasasakupan. Pero bago tayo umere, yung kanilang mga miyembro, medyo inoccupy nila yung gitna ng kalsada at 1 lane na lang yung nadadaanan ng mga motorista. Kaya yung mga motorista na nanggagaling ng Rojas Boulevard, yung sa flyover, pati ng EDSA, medyo traffic na dito sa area na ito bago dun sa lugar kung saan sila nagsasagawa ngayon ng kilos protesta. Yan muna ang ating kasalukuyang sitwasyon dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Ramdam na ang epekto ng toll hike sa North Luzon Expressway sa ilang terminal ng bus at pampasaherong jeep sa San Fernando, Pampanga. Dahil dito, posible na rin na tumaas ang pamasahe sa hinaharap. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sana wag muna lang taasan kasi kawawa naman yung mga dumadaan sa mga highway. Hindi pa man nagtataas ng singil sa pamasahe, pero ngayon pa lang nakikiusap na ang ilang mga pasahero sa Central Luzon sa mga driver ng bus company at jeepney driver na huwag dagdagan ang singil sa pasahe panorte at paluwas ng Maynila. Ayon kay Orlando Limpin at Maria Lourdes Tungol, halos araw-araw silang lumuluwas sa Maynila para magtrabaho. Kung tataasan pa ang singil sa pamasahe, wala nang matitira sa kanilang sweldo sa dami ng gastos at mahal ng bilihin. Kawawa naman yung mga commuter, lalo na yung sa mga nagbabiyahe araw-araw, sa mga umuwi ng probinsya. Dapat i-maintain na lang nila kung ano yung kaya pag-aralan nila lang maigi para bago nila itaas. Kasi kawawa yung mga yung mga pasahero. Lalo yung mga maliliit na arawan lang kung kumita. Parang tapos ang sweldo hindi na rin naman tinataas, di ba? Ganun pa din ang pero ang mga pamasahe, bilihin, puro taas ng taas. Parang wala na rin sa mga yung kagaya naming nagtatrabaho, di ba? Parang doon na lahat na pupunta yung sinasahod namin. Sana naman, wag naman sunod-sunod. Wag naman sunod-sunod yung pagtaas. Samantala, ayon naman sa mga bus driver at jeepney driver sa Central Luzon, wala pa naman silang pinatutupad na dagdag singil sa pamasahe. Anya, sa Genesis Bus sa San Fernando, Papasay, 169 pesos pa rin ang pamasahe. Sa senior at estudyante naman na 7 years old pataas ay 135 dahil may discount na 20%. Sa San Fernando, Tucubao at Avenida naman ay 141 pesos pa rin. At kapag pa rin senior at estudyante ay 113 pesos ang bayad sa pamasahe. Ayon kay Rodelio Kasuga, 29 pesos ang dagdag singil ng toll sa San Fernando, Pampanga, Maynila. Ang dating 597 pesos, ngayon ay 626 pesos na. Ayon sa pamunuan ng Genesis Bus Terminal, wala pa naman silang napag-uusapan pa na taas singil sa pamasahe sa ngayon. Pero kung sila ang tatanungin talaga, kailangan na silang magdagdag dahil sa mahigit 100 bus ang bumabiyahe sa kanila araw-araw sa NLEX na nagbabayad ng toll fee mula Olongapo, Bataan at Pampanga. Sana dagdagan na rin po yung pamasahe. May porsyento rin po kasi kami doon pagka nadagdagan yung pamasahe. Samantala, para naman sa ilang jeepney driver ng Pampanga, hindi naman ubra na manatili na lang ang pasahe sa jeep. Lalo't mahal ang krudo o gasolina na binabayad nila para makapamasada. Tumaas po yung toll fee. Tumaas po siya ng bali 8 pesos. Magmula daw hanggang San Fernando. Dati po 71 lang. 79. So para po kailangan po talagang magtaas kami ng pamasahe.
Sa ngayon, hindi naman magagawang maibalik ng NLEX management na ibaba ang singil sa toll dahil napagdesisyon na ito ng Toll Regulatory Board at NLEX management. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malaking porsyento ng mga Pilipino ang walang tiwala sa China batay sa survey na isinagawa ng Octave Research Group. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang pagbili ng marami sa mga produkto mula sa China. Ngunit ayon sa isang political analyst, walang kinalaman ang law of supply and demand sa tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. I understand the distrust of the Filipinos vis-a-vis China. Hindi masisisi ng mga eksperto ang mga Pilipino kung nawawalan nito ng tiwala sa China. Kasunod ito ng inilabas na resulta ng Octa Research Survey sa unang quarter ng taon. Batay sa survey, sa mahigit 1,000 Pilipinong edad 18 taong gulang pataas, 91% ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China. Ayon pa sa research group, patuloy ang pagbaba ng trust rating ng mga Pilipino sa China simula pa noong Pebrero 2022. Di po ako naniniwala sa ng China dahil isa sila sa nagbibigay ng sa atin ng takot sa mga Pilipino, lalo yung mga ginagawa nila sa Philippine Sea. Yung iba, minsan sangayon ako, pero yung iba na ginawa nila, yung pagkatulad ng pambubumba, yung hindi na ako sangayon doon. Mahirap magtiwala sa China. Maintindihan mo siya maraming gulo na nangyayari. Para sa ilang political analyst, inaasahan na ito bunsod ng mga isyu sa pagitan ng China at Pilipinas, partikular na mga panggigipit ng Chinese forces sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Napipiko na po yung mga ibang kababayan natin sa hindi pagkakaunawaan nitong China at ng ating bansa na tila baga dinadaan ng China sa lakas ang kanilang mga layunin. That's expected precisely because headlines have been dominated by reports of China escalating its activities in the disputed areas, more so with the threat to arrest Filipinos going to these disputed areas. Sa kabila ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas, marami pa rin mga Pilipino ang bumibili ng mga produktong gawa ng China. Gaya na lang ng negosyanteng si Jessica Ermita na bumibili ng mga gamit na made in China para sa kanilang negosyo at personal na pangangailangan. Mahilig po kung umorder. Minsan kasi yun yung maganda May magandang product po, meron okay, meron hindi. Opo, mas mura. Ayon sa mga eksperto, wala namang kinalaman ang pagbili ng mga produktong made in China sa political na issue dahil ganito rin ang sitwasyon sa ibang bansa. Yung law of supply and demand po applicable sa lahat yan. Wala pong kinalaman ng politika dyan. Kaya lang, tandaan natin na kahit natutuwa ang mga Pilipino na mababa ang presyo ng made in China products, hindi sila natutuwa sa mga nangyayari ngayon vis-a-vis China. Many of the countries that are directly affected by China's saber rattling, like Japan, even South Korea, and even Taiwan, has continued to do business with China. It's not much of a choice kasi in terms of market, napakalaki talaga ng merkado ng China. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na dapat ay manatili ang nasyonalismo sa mga Pilipino at huwag daanin sa init ng ulo ang mga nangyayaring isyu sa pagitan ng China at Pilipinas. Dapat din anilang maging maingat at iwasan ang diskriminasyon lalo't may mga Chinese-Filipino community sa ating bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matagumpay na nakabalik ang pinakamalaking replika ng balangay ng Pilipinas galing sa paglalayag nito sa West Philippine Sea. Ayon sa grupong Kaya ng Pinoy, nais nilang maipakita ang legacy ng ating mga ninuno sa larangan ng paglalayag. Ito ang balita ni Harry Ilagan. By riding on a boat like this,
itong sinakyan ng ating mga ninuno, thousands and thousands of years ago. This is a way of showing to them, nandito kami noon pa, bago kayo natuto maglayag. 2 linggong naglayag ang pinakamalaking replika ng balangay sa Pag-asa Island sa lalawigan ng Palawan sa may West Philippine Sea. Ayon kay Art Valdez, ang team leader ng grupong Kaya ng Pinoy, hindi nakilala ng mga Chinese Coast Guard ang kanilang sinasakyang balangay dahil gawa lang ito sa mga luma at maliliit na kahoy, kaya matagumpay nilang naiwagayway ang bandila ng Pilipinas pagdating nila sa Pag-asa Island. Kahoy lang naman kami. But since they don't know anything, they don't know how to deal with us. Of course, mayroong plano na umikot-ikot sa amin, hindi din nila alam because wala kaming bandila. Only when we entered Pag-asa, we raised the flag. Hindi din anya naging hadlang ang pagtataboy ng Chinese Coast Guard sa grupo ng Team Balangay sa mga ilang ulit na radio challenge sa kanila. Yun ang ginagawa nila, yung challenge ka, na palisin ka, pagkatapos nandun yung mga blockade nila, pero they don't know how to deal with us because hindi nila alam kung sino kami. Nagpapasalamat naman ang buong pamilya ni Florentino Das sa samahan ng Kaya ng Pinoy dahil pinangalan ang replika ng balangay sa kanyang lolo. Ikinuwento din ni Nanay Gloria Chavez kung paano naging parte ng kasaysayan ang kanyang lolo na nakilala sa buong mundo bilang kauna-unahang naglayag patawi sa Pacific Ocean gamit ang bangkang gawa sa kahoy noong 1955. Ang significance nun ay at least meron tayong maipagmamalaki na adventurer, na conqueror of the sea, na hindi tayo basta-basta malulutig. And nung pinangalanan yung balangay, yung project ni Art Valdez na Florentino Das, we were so excited, we were so blessed na wow, finally may nagre-recognize sa kanya. Ayon pa kay Nanay Gloria, isa itong makasaysayang tagpo dahil minsan nang nakalimutan ng pamahalaan ang naiambag ng kanyang lolo sa larangan ng makasaysayang paglalayag. Ilang dekada na ang nakakaraan. Parang nakalimutan He was working towards yung Lady Timaraw magkaroon ng space sa museum, mailagay para ma-preserve. I think isa yun sa masakit kasi hindi siya na-preserve. 5 araw na magtitigil sa daungan ng Cultural Center of the Philippines ang balangay na Florentino Das para sa public viewing. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakalabas na mula sa mandatory military service ang eldest member ng K-pop supergroup na BTS na si Jin. Trending sa social media ang military discharge ni Jin kung saan labis na ikinatuwa ng fans ang reunion ng 7 miyembro ng sikat na K-pop group. Ito ang balita ni Joanne Nano. Para sa lahat ng fans ng K-pop supergroup na BTS. Opisyal nang nakalabas ngayong araw ang BTS eldest member na si Jin matapos na makumpleto ang 1 taon at 6 na buwang mandatory military service. Ang military discharge ni Jin ay kaalinsabay ng selebrasyon ng 11th anniversary ng BTS. Emosyonal na nagpaalam si Jin sa kanyang mga kapwa military. Masaya naman siyang sinalubong ng BTS members na sila RM, J-Hope, Jimin, V at Jungkook. Sa isang hiwalay na larawan, makikita na muling nakumpleto ang 7 miyembro ng BTS kasama si Suga. Hindi naman binigo ni Jin ang kanilang mga fans dahil matapos ang kanyang discharge, agad siyang nag-live sa Weverse upang bumati at magpasalamat sa lahat ng army. Ikinuwento rin nito ang ilan sa kanyang experiences at achievement na nakuha habang siya ay nasa loob ng military trainee. Samantala, nag-post naman sa kanyang Instagram story ang BTS leader na si RM kung saan kinongratulate nito si Jin sa kanyang military discharge.
Masaya ring nagbahagi ng post si J-Hope ng kanilang mga larawan ni Jean na may captions na time flies. Bukas ay personal na imimit ni Jean ang ilan sa mga army sa isasagawang light hug event kaalinsabay ng kanilang anniversary celebration. Si Jean ang kauna-unahang BTS member na pumasok sa mandatory military service noong December 2022, habang kasalukuyan namang nasa active military service ang 6 pang miyembro ng BTS. Inaasahan na muling mabubuo ang K-pop supergroup sa taong 2025. Jo Analo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. Ano ba talaga? Kalayaan o kasarinlan? Alam ko kasarinlan ang direct translation. Although tinatanggap na rin ng iba yung kalayaan. Oo. Tulad yun, nabubuhay yung mga sa Facebook, no? Yung mga memes sa kalayaan. Mga memes na halimbawa, panahon na para lumaya ka sa mga taong nanakit sa iyo. Okay. Si Alex na ganun yun eh. May mga ano pa, may mga memes na ganun, di ba? Sana lumaya ka na sa pagkakautang, mga ganun. Oo, diba? Pero maganda rin kasing pag-isipan ngayong araw, diba? Kung ano nga ba talaga yung essence o ibig sabihin ng pagiging malaya. May tuturing na ba talagang malaya ang mga Pilipino, diba? Magandang pag-isipin yan lalo ngayon na marami tayong dispute, no? Marami tayong ipinaglalaban sa teritoryo, sa sovereignty ng ating bansa. Kanina nga, di ba, yung mga balita natin, iniuugnay sa kalayaan, yung Pogo. Dapat malaya na sa Pogo ang Pilipinas, malaya na sa mga paninikil o pag-haras, di ba? Yun, ayan. Ito na po ang ating mga kausing ng araw po ng Miyerkules. Pag-shoutout na po tayo. Salamat po kina Joel Estudillo, Renato Lezano, Merlin Perez. Yan. Gayon din kay Luisito Talicol TV, Victor Di Macali, at Feliciano Arzadon. Maraming salamat po at Happy Independence Day sa ating mga kasambahay. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng mga kawikaan 11:23 na nagsasabi, ang nasa ng matuwid ay buti lamang, ngunit ang hintay ng masama ay puot. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.